Building Peace Within Our Family. So kung kayo po ay may banal na kasulatan or Bible, soft copy man po yan or hard copy, pwede po kayo makibukas sa akin sa 2 Samuel, chapter 13, verses 23 to 39. Babasahin ko po ito sa wikang Filipino, 2 Samuel chapter 13, verses 23 to 39. Pagkaraan ng 2 taon, inanyayahan ni Absalom ang lahat ng anak ng hari upang saksihan ang paggugupit sa kanyang mga tupa sa Baal Hazor, malapit sa Ephraim. Lumapit siya sa hari upang ipaalam ang bagay na ito, at tuloy anyayahan naman siya at ang kanyang mga pinuno. "Wag na anak," wika ng hari. "Maaabala kang masyado kung dadalo kaming lahat." Pinilit siya ni Absalom, ngunit hindi rin pumayag. Binasbasan na lang siya ng hari. Verse 26, bago umalis si Absalom, sinabi niya sa hari, "Kung hindi kayo makakadalo, si Amnon na lang po ang pasamahin ninyo sa amin." "Bakit mo siya isasama?" tanong ng hari. Ngunit nagpumilit si Absalom at pinasama na rin ng hari si Amnon at iba pang mga kapatid nito. Verse 28, iniutos ni Absalom sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo si Amnon at kapag lasing na, sisenyas ako at patayin ninyo siya. Hindi kayo dapat matakot. Ako ang mananagot nito. Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong mag-atubili." Ganun nga ang ginawa ng mga alipin. Pinatay nila si Amnon. Kaya't nagmadaling tumakas ang mga anak na lalaki ng hari sakay ng kani-kanilang mola. Nasa daan pa sila'y may nagbalita na kay David na pinatay ni Absalom ang lahat ng anak niyang lalaki. Kaya't tumayo siya, pinunit ang kanyang kasuotan at naglumpasay sa lupa. Pinunit din ng mga alipin niya ang kanilang damit. Ngunit si Jonadab, ang pamangkin ni David kay Simea, ay lumapit sa hari. Sinabi niya, "Huwag po kayong maniwala na pinatay ang lahat ninyong anak na lalaki. Si Amnon po lang ang pinatay. Siya po lamang ang pinag-iinitan ni Absalom mula ng pagsamantalahan niya si Tamar. Kaya huwag po kayong maniwala sa balitang iyon. Talaga pong si Amnon lamang ang pinatay." Samantala, si Absalom ay tumakas matapos ipapatay si Amnon. Ang bantay sa palasyo'y may natanaw na pulutong ng mga taong bumababa sa burol, sa gawin ng Horonaim. Kaya't sinabi ni Jonadab sa hari, "Dumarating na po ang mga anak ninyo tulad ng sinabi ko sa inyo." Nag-uusap pa sila'y dumating nga ang mga prinsipe na nag-iiyakan. Umiyak na rin ang hari at ang kanyang mga lingkod. Mahabang panahong nagluksa ang hari dahil sa pagkamatay ni Amnon. Si Absalom naman nagtago kina Talmay, anak ng haring Amihud ng Gesur. 3 taon siyang nagtago roon. Pagkalipas ng pagdadalamhati ng hari sa pagkamatay ni Amnon, nanabik siyang makita si Absalom. Sa passage po na ating binasa sa 2 Samuel chapter 13, verses 23 to 39, ay makikita po natin yung story sa pagitan ni Absalom, ni Amnon, ni Tamar, at ng kanilang ama na si David. At makikita natin dito yung revenge na isinagawa ni Absalom sa kanyang kapatid na si Amnon. Pero bago yun, mababasa natin sa verses 1 to 22, yung masamang ginawa ni Amnon sa kanyang kapatid na si Tamar. So basically, itong mga taong ito, since si Absalom, si Amnon at si Tamar ay mga anak ng haring si David, sila ay part ng tinatawag na royal family. At ang mga tao sa paligid nila ay tumitingin sa kanila, they are looking up to these people sapagkat they are leaders, kumbaga. They are prince. They are sons and daughter of the king. However, dito natin makikita na kahit na they are part of the royal family, mayroon din palang internal conflict na nagaganap sa loob ng kanilang pamilya. It is true po na sa atin, wala talagang perfect family. Kasi lahat ng pamilya ay mayroong conflicts, mayroong struggles, mayroong pinag-aawayan, may hindi pinagkakasunduan. And sometimes, it is easier to say na sana sa pamilya na lang nila ako kabilang. Lalo na ngayon kasi 'di ba we are in the era of social media kung saan isang scroll mo lang, isang click mo lang, nakikita mo agad kung gaano kasaya ang pamilyang ito because of their photos online. Kung paano sila nagpipiknik,
kung paano sila nag-swimming sa beach, and etc. and so on. Sometimes may mababasa tayo na, sana all, or di kaya ay, sana ganyan din kasaya yung pamilya ko, buti pa sila, masaya. Laging mayroong comparison. Pero kung titignan natin, all of our families ay mayroong mga struggles inside. Meron tayong mga problema inside. And even po sa Bible, wala po talagang perfect example ng tinatawag na perfect family. Kasi lahat ng pamilya ay kinocompose or binubuo ng mga taong imperfect. Lahat tayo ay mayroong kakulangan. Lahat tayo ay mayroong mga pagkakamali. Kung si nanay ay mayroong hindi nagagawang mabuti or may mga decision na hindi natitake ng mabuti. Si tatay, mayroong hindi rin, may mga pagkakamali rin nagagawa yung mga decision niya. Yung anak, may mga kalokohang ginagawa. And ang mga struggles, yung mga conflict sa loob nun ay normal. Ang hindi normal, yung nagdidwell tayo sa ganong klaseng problema. At sa passage po na ating binasa, makikita natin that after 2 years pa, bago magkaroon ng response itong si Absalom, kasi kinap niya yung hatred niya, yung anger niya sa kanyang kapatid na si Amnon. And sometimes, ganon din tayo. Instead na i-confront natin yung situation sa loob ng ating pamilya, nagiging silent na lamang tayo. Hindi natin kinakausap yung taong ating may kaproblema and so on and so forth. At makikita natin dito, nakagalit-galit naman talaga kasi yung ginawa ni Amnon sa kanyang kapatid. Pero kung titignan natin, yung naging response din ni King David, bilang ama ng kanilang pamilya, wala po siyang ginawa. Wala siyang ginawa in order to aid yung pain na naramdaman ni Amnon at ni Tamar. Parang kumbaga naging natalo, hindi masyadong na-deal yung problem na mayroon sa kanila kasi David never spoke about it. Hindi siya nagbigay ng punishment sa kanyang pamilya. Siguro kasi, since si David ay king ng Israel, masasabi natin na siya ay busy. Busy siya sa kanyang pag-conquer ng other nations, busy siya sa sa kanyang mga military missions, and so on and so forth. At dahil sa kanyang kabisihan, makikita natin sa other part ng book na ito, na itong kanyang anak na si Absalom, kasi si Absalom ay pretty guy, kumbaga pogi, ay mas malalapitin siya kesa sa mga tao. Kaya ang ginagawa niya, every time na may lalapit sa hari para sabihin yung problema nila, inuunahan niya na, kinakausap niya na, kinakamusta, tinatanong kung anong problema. Tapos tutulungan niyang isolve ito at sasabihin na hindi na kayo matutulungan ng hari kasi busy nga siya. May usurpation of power na naganap during that time. And dahil sa kabisihan na yon, siguro one of the reasons yon, kaya hindi rin magawang ma-deal ni David yung problema niya inside his family. Maliban doon, siguro masasabi din natin na si David yung klase ng tao na peacekeeper. Last week, diniscuss po sa atin ni Pastoria Grace yung difference between a peacemaker and a peacekeeper. At ang naging role ni David sa story na to ay naging peacekeeper siya dahil he remained silent na instead na gumawa siya ng way para ma-solve yun, ay iniwasan niya yung problemang yon to make it silent. Pero ang tanong po sa ating umaga ngayon, yung silence po ba is the right way para i-solve yung problem sa loob ng family natin? Kapag may mga problem ba tayo ay tumatahimik na lamang tayo? And gusto ko lang mong i-share sa inyo, noong bata po ako, ay never ko pong narinig yung mga magulang ko na sinisiraan ni nanay si tatay or nagbabadmouth, nagsisigawan sila in front of us. And as a bata po, never kong na-witness na magbatuhan ng mga pinggan, ng mga kaldero, ganyan-ganyan. Though hindi pa naman kami Kristiyano during that time. Tapos later on, around college na yata yun, na nagkwento si nanay na may mga ganong conflict din pala kami inside our family na si tatay, nagselos din pala kay nanay, yung nagkaroon ng struggle sa pag-handle ng pera, o di kaya ay may mga decision si tatay na hindi nag-agree si nanay. Pero tinanong ko siya, bakit parang hindi ko yun nakita, never ko yung na-witness. Ang sabi niya kasi, ang way daw nila ng pag-deal ng problema nila is because they talk to each other nang sila lamang at pinag-uusapan nila yon at sinusolve nila yon. Kapag may hindi pagkakaunawaan, nagpapatawaran, nag-uusap, and so on and so forth. At makikita natin dito na kapag may problema, silence is always not the answer.
Sa ilan po, especially sa mga hindi Kristiyano, ang ways nila to solve their problem ay magiinuman, kasi sabi nga nila, mas madaling i-express yung damdamin kapag nalasing na, or di kaya ay invite sa happy together, para masabi yung nararamdaman ng isang tao kapag may galit siya. Pero dito sa Bible, mayroong account na tayong makikita na yung ganong klaseng paraan pala, yung dinadaan sa inuman, yung dinadaan sa kainan, yung dinadaan sa kwentuhan, kasiyahan, is not the right way in order to solve the problem. Kung kayo po ay may Bible, pwede po ulit makibukas sa akin sa Judges chapter 19, kung saan makikita natin yung kwento ng isang Levita. Ang Levita na ito ay hindi pinangalanan sa Judges chapter 19. Ang mga Levita ay nanggaling sa tribe ni Levi, and they were task para mangalaga sa templo, sa tabernacle ng ating Panginoon. Nung panahong ito, sa Book of Judges, yung mga tao ay walang kinikilalang hari. And ginagawa lamang nila kung ano ang sa tingin nila ay tama. Hindi rin nila kinikilala ang Diyos. So ang Levitang ito, meron siyang tinatawag na asawang lingkod or concubine. Ngayon, nagkaroon ng conflict sa relationship nilang dalawa. Nagkaroon siguro ng hindi pagkakasunduan, at ang ginawa ng babae, ng concubine, ay umuwi siya sa Bethlehem kung saan talaga siya nanggaling. Umuwi siya sa kanyang mga magulang. And as response ng lalaki, siguro na-miss niya rin itong concubine niya, ay pinuntahan niya yung babae doon sa Bethlehem. Kinausap niya, sinuyo niya, na kung pwede, ay magbalikan na lamang sila. Ngayon, pagdating niya doon, welcome naman siya ng kanyang father-in-law. Kinausap, and then sabi, kung pwede magstay ka muna for 3 days dito. Tapos, pumayag naman yung Levitang lalaki. Tapos ang ginawa nila, sila ay nag-inuman, nagsalo-salo, nagkainan, and so on and so forth, nagkwentuhan, nagtawanan, and everything. For 3 days, ganun yung ginawa ng father-in-law at saka ng isang Levita. Ngayon, nung ika-4th day, sabi ng lalaking Levita, babalik na kami sa Ephraim kung saan kami nanggaling. Kasi tapos na rin naman, okay na rin naman, na-settle na yung issue. Ngayon, ang nangyari, ang sabi ng tatay na lalaki, huwag mo na kayong umuwi, mag-inuman ulit tayo, magkainan ulit tayo. At pumayag ulit yung lalaki, nagstay sila for another day. And on the 5th day, ganun ulit ang nangyari. Sabi niya, uuwi na kami. Pero ang sabi ng tatay, magkain muna tayo. Huwag muna kayo umuwi. Di kumain ulit sila. And nung dapat hapon na, nag-decide yung lalaki na hindi na talaga, uuwi na talaga kami. Hindi na tayo mag-stay pa for another night dahil marami pa kaming gagawin doon sa Ephraim. Ang sabi ng tatay, delikado na ito kasi gabi na. Ngayon, ang sabi ng lalaki, okay lang kahit gabi na kasi marami pa naman kami pwedeng madaanan doon. Basta kami, uuwi na kami ngayong gabi. Ngayon, nag-decide na silang umuwi, naglalakad na sila at naabutan sila ng gabi sa daan. Ang sabi ng slave na kasama nila, Master, doon na lang tayo magstay sa bayan kasi mas maraming open doon na parang hotel or kaya inn na pwede nating pagtuluyan. Ang sabi ng Levita, hindi, doon tayo sa lugar kung saan mayroong mga Israelites para kakilala natin, kamag-anak natin, and so on and so forth. Nung dumating na sila sa Gibeah, kung saan nag-reside itong mga Benjaminites, tribe na nagaling sa tribe ni Benjamin, na kapatid ni Levi, ay nagsilong muna sila sa isang area doon. Pero may isang matandang lalaki na dumaan, isang magsasaka, galing Ephraim, na galing din sa tribe ng Benjamin. Tinanong sila kung saan sila galing, sino sila, saan sila papunta, at nagpakilala nga sila. At ang sabi ng matandang lalaki, doon ka na muna sa amin magstay kasi mas safe doon. At pumayag nga sila. So naghugas na sila ng kamay, naghugas na sila ng paa, yung kanilang mga alagang asno, yung sasakyan nilang asno, lagay na rin nila sa kulungan and so on and so forth. Habang sila'y kumakain, may mga lalaking taga doon sa lugar na iyon na kumatok sa kanilang pintuan. Ang sabi nila, ilabas niyo yung Levita, amin na lang yan para mapagsamantalahan namin. Ang sabi ng matandang lalaki, hindi. Bisita ko sila, so dapat hindi nyo sila i-touch. Kung gusto nyo, itong mga anak ko na lang yung kunin ninyo, wag lang yung mga bisita ko.
hindi pa rin pumayag itong mga lalaking taga doon sa lugar na iyon. Kaya ang ginawa ng Levita, kinuha niya yung kanyang concubine at tinulak niya palabas. Kaya kinaumagahan, pagkagising nila, magbukas nila ng pinto, yung babaeng concubine na galing Bethlehem na asawang lingkod nitong Levita ay halos wala ng buhay at hindi na humihinga doon sa labas. So makikita natin dito sa kwentong ito na ang importance ng tamang pagkakakilala natin sa ating Panginoon and at the same time, yung oras na mayroon tayo kasama ang ating pamilya. Sinasabi ko nga kanina, yung mga Levita, sila yung mga lingkod, ay yung mga taong pinili ng Panginoon na maglingkod sa templo. Kagaya nila Moses, nila Aaron, at ng kanilang mga anak. Supposed to be, they are the ones who know kung ano ang tama, kung ano ang mali. Sila yung mga nagtuturo, kung anong dapat gawin, etc. Pero nakita natin dito na yung Levitang yun, siya pa yung may concubine. Yung Levitang yun, nagpumayag lang siya sa kanyang father-in-law na okay lang na mag-inuman sila, okay lang na magkainan sila, and so on and so forth. And at the same time, makikita natin dito yung mga tatay. Yung tatay sa kwento, yung father-in-law, supposed to be then ang nagtuturo kung ano yung dapat gawin, how to deal with their problems. Liban doon, dapat senseful yung ginawa nila during the time kasi ang ginawa niya lang naman, tara, inuman muna tayo, tara, kainan muna tayo. Pero hindi na deal ng mabuti yung kanilang issue. And at the same time, makikita rin natin dito yung mga Benjaminites, yung mga Israelites, na supposed to be sila yung nag-care sa kapwa nila, pero hindi nila naipakita yon. Bagkus, sila pa yung nag-take advantage sa kanila, gustong manakit sa kanila, and so on and so forth. So ano bang makikita natin? Ano bang pwede nating matutunan dito sa ating kwento na ating pinag-uusapan? Una, yung Christian family po, ang dapat, numero unong, nagpa-practice ng kapayapaan sa atin, sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, sapagkat yung kagaya ng mga Levita, sila'y nakakaalam ng tama at mali. Tayong mga Kristiyano, bilang anak ng Panginoon, tayo rin po ang nakakaalam ng tama at mali. Sapagkat kilala na natin ang Panginoon eh. Tama po ba? So dapat tayo ang gumagawa ng gantong bagay, ng kapayapaan, ang nagpa-practice ng kapayapaan. Hindi dapat tayong mga Kristiyano ang nagiging number one troublemaker. Sapagkat kung tayo ang troublemaker, nag-question yun na, hindi pala ako peacemaker kasi ako yung gumagawa ng kaguluhan. Tama po ba? Pangalawa, ang Kristiyanong pamilya, yung dapat na nagtuturo ng importansya ng kapayapaan. Hindi lamang po sapat na ginagawa natin kung paano mag-create ng peace, pero tinuturo din natin kung ano bang importance ng peace, especially po sa mga anak natin, sa mga tao sa paligid natin, and kung ano ba yung mga benefits kung mayroon ang isang tao ng peaceful life. Pangatlo pong makikita natin dito is that a Christian family creates peace in the community. Nakikita ng mga tao sa paligid natin that we are indeed a family that creates peace. Na tayo ang klase ng pamilya na nag-create na mabuting impact sa paligid natin, sa mga tao sa paligid natin. So, paano po tayo makaka-build ng peace sa loob ng pamilya natin? Bilang mga Kristiyano, paano tayo mag-build ng peace sa loob ng pamilya natin? Una po, to build peace within our family, God must be in the center. Ang Panginoon dapat nasa loob ng isang pamilya. Siya dapat ang sentro ng isang pamilya sapagkat hindi natin magagawang makaproduce ng peace kung tayo mismo sa loob natin ay troubled din tayo. Wala tayong kapayapaan. Sabi nga kanina sa Book of Galatians, peace is a fruit of the Spirit. So kapag nasa atin ang banal na Espiritu, nagagawa nating mag-produce ng peace. Peace sa ating kapwa, peace sa ating sarili, peace sa ating Panginoon. At kung tama, at kung hindi po tama ang pagkakakilala natin sa Panginoon as the source of peace and the Prince of Peace, hindi po mag-reign yung peace sa loob ng ating family. So dapat, sa loob ng isang pamilya, nandun dapat ang ating Panginoon at kinikilala ng isang pamilya ang ating Panginoon. Pangalawa po, in order to build peace within our family, we must deal
with our issues properly. Hindi natin chinichismis yung hindi chinichismis ng nanay yung kanyang asawa, hindi chinichismis ng kapatid yung kanyang kapatid sa kanyang kapwa, hindi sinisigawan, hindi binabato ng kung ano-ano, and so forth. Hindi nagiinuman for lang ma-deal yung issues properly. So sa loob ng family, dapat pinag-uusapan ang problema. And pangatlo po, what should we do in order to have peace in our family is that each of us ay may role na dapat piniplay. Ang peace building sa loob ng family natin ay hindi lamang po role ng mga tatay. Ang peace building ay hindi lamang po role ng mga kalalakihan or ng mga magulang. Hindi role ng panganay na anak. Hindi lamang yun role ng taong may pinakamalaking sinasahod sa loob ng pamilya. Ang peace building ay role po ng bawat isa sa atin sa loob ng ating pamilya. It is true na kailangan may mag-initiate, pero we must cooperate with each member of our family in order to have peace in our family. So bilang mga anak ng ating Panginoon and as part of God's kingdom, ang pag-create ng peace po ay ang inaasahan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. And we can be able to create peace kung totoo nga ang banal na espiritu ay nasa sa atin. So kung sa tingin natin hindi tayo peacemaker, we can ask God na mag-dwell sa ating mga hearts in order for us to create peace.